Pagbabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninigluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat na matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish sa Diocese of Parañaque. Halina, pagnilayan natin at pagdasalan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay October 22 at ngayon po ay paggunita natin sa alaala ng isang dakilang Santo Papa sa history ng simbahan at sa history ng mundo, si Pope St. John Paul II. Siguro marami sa atin na abutan ang kanyang 2 pagdalaw dito bilang Santo Papa. Noong 1981 nang binyatify niya si St. Lorenzo Ruiz, at ito yung kanyang papal visit na talagang Luzon, Visayas, Mindanao dinalaw niya. At yung kanyang muling pagdalaw noong 1995 para ipagdiwang ang World Youth Day, kung saan nakita ng buong mundo ang halos 5 million na taong nagtipon sa Luneta para mag-attend ng kanyang closing mass. Naging sariwa rin sa alaala natin, hindi lang yung pagdalaw niya sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig at sulok ng mundo. At siguro, para lalo sa atin, more recent, nakita rin natin paano siya naghirap dahil sa kanyang karamdaman at kung paanong buong tapang niyang dinala ito hanggang sa kanyang pagpanaw. Si Pope John Paul II maraming naging inspired dahil sa kanyang buhay.
Pero may tatlong bagay na makikita natin sa buhay ni John Paul II na talagang kung iisipin natin, ito rin kaya nating gawin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Una, si John Paul II nakasentro kay Kristo. Umpisa pa lang ng kanyang ministry bilang Bishop of Rome at bilang Pope, nakita na ni John Paul II na ang buhay ng bawat Kristiyano ay dapat naka-orient kay Kristo. Hindi sa kanya bilang Santo Papa, hindi sa kanya bilang isang sikat o kilala na tao, dapat ang buhay ng bawat tao ay nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga yung mga unang encyclical niya, talagang nakatutok sa pagkatao ng ating Panginoong Jesus. At syempre, yung Great Jubilee noong year 2000, inanyayahan niya lahat ng mga tao, let us open our doors, the doors of our hearts to Christ. Kaya ito yung maganda paalala sa atin. Panahon man ng krisis o panahon man na tayo'y blessed na blessed, dapat ang sentro at tutok natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ikalawa, si John Paul II ay naging open. May pagbubukas ng puso si John Paul II sa maraming tao. Obvious naman, sa dami ng mga bansang pinuntahan niya at minsan pabalik-balik pa siya, mas lalong naging bukas ang puso at kalooban ni John Paul II sa iba't ibang tao, sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang lahi, iba't ibang kultura, at even iba't ibang background. Mahirap yon, lalo na sa isang mundo na lahat tayo kanya-kanya. Itong pandemic na to parang binabalik uli sa atin yun. Dapat safe ako, dapat protektado ako, dapat ang pakialaman ko lang sarili kong buhay. Pero kay John Paul II, hindi. He really opened boundaries, he opened borders in order to reach out to people. At hindi lang yung mga wealthy at healthy, yung mga powerful at sikat, pati yung mga mahihirap, pati yung mga walang boses sa lipunan, nakisalamuha si Pope John Paul II sa kanila. At yun din ang paanyaya sa atin. Kung nais natin maging tunay na alagad ni Kristo, tumutok tayo kay Kristo at matuto tayong makipagkapwa-tao. At panghuli, si John Paul II nakita lalo yung katatagan at yung kadakilaan ng kanyang buhay sa kanyang pagharap sa paghihirap. Diba? Alam natin, matindi yung pinagdaan ng mga sakit at pinagdaan ng karamdaman ni John Paul II hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2005. Pero nakita ng buong mundo isang tao, isang Santo Papa, na sa kabila ng lahat ng pahirap ng buhay, naging matatag siya. At kanyang hinarap ang bawat hinagpis, ang bawat sorrow at pain ng kanyang buhay ng buong tapang, ng buong pagmamahal. Hindi para makilala siya ng mundo, kundi magliwanag yung awa at pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa at pati na rin ng kanyang karanasan. Who knows, our sufferings could be a way to lead people to the Lord. Our sufferings could be a way to evangelize and introduce Christ to many people. Tatlong bagay: pagkasentro kay Kristo, pagiging bukas sa kapwa-tao, pagharap sa mga paghihirap ng buhay. Doon nakilala ang kabanalan ni Pope St. John Paul II. Ikaw din na nanonood, tinatawag ka rin na maging katulad niya. Hindi ka man Santo Papa o Obispo, hindi ka man kilala o sikat, kahit ordinaryong tao, we are called to imitate Pope John Paul II. Be Christ-centered, be open to one another, and let us face trials and sufferings with courage and hope. Kaya mga kapatid, pray po tayo. Kayo man po nanonood at meron kayong pinagdadaan ng mabigat sa buhay. Ito man ay pisikal na karamdaman, ito man ay emosyonal na problema, nalilito ka pa rin at medyo nababagabag sa mga nangyayari sa paligid. Pray po tayo. This will be our hotline to God. Diyos naming mapagmahal, salamat po sa biyaya ni Pope St. John Paul II. Buong mundo po ay naging saksi sa kanyang pagmamahal sa iyo, sa iyong anak na si Jesus, sa aming mahal na ina na si Maria. Nawa, ang kanyang panalangin, ang kanyang ehemplo ay maging inspirasyon sa amin upang masentro ang buhay namin kay Kristo.
Nawa ang kanyang pagpunta sa iba't ibang sulok ng mundo ay maging paanyaya sa amin na mag-reach out din, Lord, sa mga taong kailangan paglingkuran. Mahirap man o mayaman, sila man may mga matitinding problemang pinagdadaanan. Huwag naming isara ang pinto ng puso namin para sa kanila. At higit sa lahat, Panginoon, anuman ang pagsubok o pasakit na haharapin namin sa buhay, huwag kami pangunahan ng takot at pangamba. Magkaroon kami ng tibay ng loob. Magkaroon kami ng bagong pag-asa. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa amin. Hindi sa amin ang tagumpay, kundi ang tagumpay sa huli ay galing sa iyong anak na si Jesus na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kaya mga kapatid, yan po ang ating pagninilay ngayon, kapistahan ni Pope St. John Paul II sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out po sa lahat ng nakaabot kay Pope John Paul II, whether 1980 o 1995 na papal visit, o baka nadalaw din siya o nakatagpo siya sa iba't ibang bansa na pinuntahan niya. Sana po mabuhay si Pope John Paul sa puso natin at talagang yung sigaw natin nung John Paul II, "We love you," ay manatili pa rin sa puso natin sa pagtulad natin sa buhay niya. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Parañaque City. Like and support our social media platforms sa TV Maria Philippines. Baunin niyo po ang pagpapala ng Diyos para sa iyo ngayon.